establish gender equality LGBTQ plus rights. Kamusta sa aming family story? Ako po si Kurt Gacho at ngayon para ito po sa aming proyekto sa aming Gender and Society. Ngayon, pinapag-istoryaan namin po about sa same-sex marriage and adoption. Ngayon, kasama ko po si Elizabeth Banyares and story niya ang kanyang journey sa pag-adoption. Not married, but same-sex partner in life. Yan po. companionship lang kasi yung sa amin. Oo. Ma'am, ako please, before po tayo pupunta dun sa question natin, dito muna po tayo sa, magtatanong lang po kami sa iyo ng how old are you po? How old are you now? And how old are you po nung inampun niyo po or inanampun niyo? Kasi we have been together Doc Valdez for 45 years. So, nag-start kami noong 81 ata yun. Pero, hindi ko lang alala kung ilang years na. Yes. Yung Si mami mo, kasi Doc, 23 years old pa lang. okay. 23 siya. Kahit lang kami na 9 years old. 23 siya. I was 23 siya na 31. So, ilang taon na po yung mga ngayon, yung mga na-adopt? Si MM, 34 na siya. Tapos yung isa, 23. 23 years. Dalawa kasi sila. Sa pangalawang question po tayo, pagpaglalap po na ako po si Elizabeth Busconi po. And una sa lahat, papasalamat po kami ang naguna. So, nagkaroon ngayon ng basic needs. Ang question po is, paano po nagsimula or paano po lang po yung pamilya niyo po and po paano po nila pag-desisyonan na mag-apunta nag-desisyonan. Kasi actually, sa normal relationship, magdating talaga sa punto na you have to have a decision kung medyo may problema na yung relationship. Kahit ano man. Kasi meron man ding mag-asawa, normal na relationship na walang anak. So, diyan na magpasok kung ano ang pag-atap pa kayo o maghihiwalay pa kayo o ano dyan. So, pwede ko na sabihin tuloy o may gusto na sila o unahin ko dito ko pa. Ito ka na. Kasi ganito yun. Nung nag-graduate na si Doktora sa pagka-doktor niya, eh siyempre, medyo na-busy na siya, nagkaroon na siya ng mga barkada. So, siyempre, may barkada siya, pareho kami busy, ako busy din ako sa business ko. So, nagkakaroon for the first time sa life namin, kasi mula nung nag-start kami sama, hindi kami nag-aaway, we never argue. Pero nung nakagraduate na siya, nag-aral pa siya kasi pa siya noon, nung nagsasama na kami. So, nung naging doktor na siya, siyempre wala ka siya nag-practice. Kaya nito na private practice, nag-practice pa lang, maghahanap pa lang ng mapagsapahuan, sakto, nag-plano. So, every day of our life, parang doon na nag-start na nag-a-argue kami. Kasi nga, minsan mag-uwi siya sa bahay, umaga na, minsan alas 4 na ng kaumaga, kahit ito, taga-barkada. And that is also true sa
mag-asawa na normal na pag wala kayong anak, siyempre, mag-work naman. So yung iba, nagbabrada yung husband, nagbabrada yung babae. Ganon din sa amin. Willing mas parang normal din na so, nung time na yun na parang mag-iwalay na kami. Madami mga kami friends na barkada na ng mga doktor na nasasayakan sa amon, sa mga matagal na kami kasama. Then, natin ang matagal na iwalay. So, nagsuggest yung kanyang bayaw. Why not adopt? Bakit kami mag-adopt para yung focus namin sa bata? So, ako, ay gusto kong i-save ang relationship namin. Na-force ako na. Nag-force kami. Kahit kami dalawa, try kami. Pero hindi maganda yung sinasabi. I-try namin. No? So, ang aking purpose mo is para to save this relationship. Maybe that's also true sa iba, mag-asawa na kasi. To save their relationship, naghahanap na sila ng paraan o alam para muna. So, na-timing na yung kapatid ni doktora na yung isang relative nila, sabihin natin, isang relative nila na is hindi alam ng father. So, tinago natin siya para bago siya mag-uwi sa kanilang lugar, nag-anak siya para hindi masabi so, on the day na ipanganak siya, on the first day na pinanganak siya, ginawa ko siya dahil siya sa Pinggoy. Ginawa ko si Parang nakatipis ko. Iniwan ko na ito naman. Pinitip ko na si Emily sa bahay natin. Inalagaan na namin siya. Ang spiritual mo duwan, sabi ko, baka ito na ang sagot. Pero nung nandiyan na si Emily, wala pa rin. Hindi pa rin nag-kubra. Palagi pa rin kami nagdala. Hindi ko pa rin siya mapigilan sa lahat niya. Tapos ako palagi, parang ako na lang ang nagagawa. Ako ang nagsipa sa kanya. To the extent na kuminsan kong gabi, isip sa alas 10, alas 12 ng gabi. Kahit anong gawin ko, pag-ihon, sayaw-sayaw, siyempre ako, modesty aside, nag-grow up ako sa ito maganda na family. So, hindi ako sanay na ako ang inaalagaan. Ako ang nag-aalaga. Kapulaw pa, ako sila. Sabi ko, bakit naman na-waste ng time? So, isipin, that time, wala pa akong feeling sa bata. Wala pa akong feeling sa IPM. Pag nag-isipan ako na sabi, parang gusto ko siya tampon ba, honestly. Parang gusto ko siya tampon. Kung mag-iyak kasi si M.M. Ikaw, once na maabot sa ayun siya. Sumislaw talaga siya. So, na-exam lang ako sa bata nila. One time, ipalitan ko ang diaper na siya. Nung habang pinapalit, habang pinapalitan ko yung diaper niya, nag-smile siya sa akin. Napakagandang smile. Parang napakagandang smile na ang tumusok sa puso ko pa. Doon na ako na. So, from that day on, start ko na siya. I-care ko na siya. Iharagaan ko na siya. Gusto. Hanggang nag-aral, ako na lahat nagkasikaso siya. Tapos, naging close na siya dalawa. Every time mag-alis ako, hindi man yan siya magpalang, hindi magsama. Kaya kung hindi siya makasama ng babae, so kahit saan ako magpunta sa mga transaction,
bit-bit ko talaga yan siya. Tapos kung pagdating ako sa bahay, pag marinig niya yan ng sasakyan na andyan na, siya rin na nag-upgrade ito. At pag makita niya na akong pag-upgrade sa kanila, ganyan ang sinabi ko. Tapos, inuto niya na ako nasa kwarto, tapos lang at siya lang yan ko. Tapos dyan na. Sinasamahan niya na ako buong araw. Hindi at dyan ng place, di ba? Dyan lang basahan ako. Dyan lang bigyan siya sa pagkakas. Tapos siyempre, nag-aaral na siya. Nagkaroon na mga problema na halos nag-ibig. Palagi ako sa pagkakas. May dance, counselor, ang buwan ko, kaya natatawan na lang yung mag-detect. Alam ko na ano ko na sa kanya. Na every week, nandun ako pa rin sa tawag na set na nakikiusap, promise. Lahat na ginawa ko kayo, pero wala yun. Ang sa pamalanas ko na sa nagpalit. Sinabihan natin ang lahat ng sakop namin, pati ang aming circle of friends, na huwag sa kaadang ko siya. Kasi it's very dangerous. Para sa akin, mahirap kung mag-iiyak na hipag na mag-antay ng tamang panahon. So, as you know, doon na siya nag-start na mag-question. Kasi, totoong nangyayari talaga kahit sa normal na relationship. So, nag-start na sa mag-question ko na sa istorya kami ni Mami na ano ko yan siya ni Mami ang ganyan siya. Pag-yakap tapos mag-iyak. Sabi man yan siya ni Mami, Mami, hindi naman ako gani. So, sinasagot siya ni doktora na niya, ibigay niya ni doktor sa'yo. Ganun lang. Tapos, nung nakakaintindi na talaga siya, sabi ko siya, Mami, bakit yung mga classmate ko may papa? Bakit ako? Mama and Mami, bakit wala akong papa? Hindi namin na entertain. Hindi pa nga siya ready. Hanggang dumating yung time na medyo nagpag-mature patuloy ang kanyang isip. So, iuna namin na nung nagtanong siya ng papa natin. So, isabi naman na ang papa ko, si Jensen, po, ganyan, sabi ko, tulad. So, nagbisita kami doon, pinakilala namin, pati sa mga kapatid niya. So, nag-uwi na kami, alam niya na. So, pinobserbahan namin siya. Kasi ano ang pag-ibig reaction na alam niya na hindi pala, na hindi na kami ang therapy niya. So, kung may mga problema siya na parang irritable siya na pinasabihan namin siya, gusto mo mag-step ka sa kay papa ko. Sige, doon na muna sa papa. Ayaw na na. Tapos hanggang dumating yung punto na nagkaroon siya ng problema na kinabahan na ng iba. Kasi parang iba na ang attitude niya. Kasi normal niya sa mga adapted na pagmalaman na hindi pala sila tunay na wala iba talaga ang behavior. So, kausap ko siya naroon. Ano siya? Diyan ko siya hanggang nagalit na ako ng todo. Ibig siya na isutok yung ano ng sasakyan. Nagkusina ng tututuloy ano yung nagaging kusina. Kaya ginanervyos ako na nailinta ako na hindi ko maintindihan ko. How to handle yung sanay na ako sa sasama. Tapos, nakita ko sa kanya, nagpakaawa ko sa kanya. Sabi ko, please, ano ba? Hindi ko ba kami accepted as parent? Ilang beses ko siya tinanong, kung hindi ko kami accepted at hindi ka happy, then we will accept. Then it's a way kung in case daw na mangyari kung hindi na ipapakita siya, kami pa rin daw ang maging parent niya. So,
So, in that way, na-relieve kami. Sinabi lang niya naman na ibrikan pala siya. So, ibrikan pala siya ng attendance. So, narinig kami namin na. So, nag-uwi na kami. So, ito muna kay Doktora. So, ang ginawa ni Doktora, nag-absent siya sa practice niya para samahan din siya. Pinahulitan namin siya sa gitna siya, kaming dalawa sa gilid. Eh, biglang niya siya nang wala sa ugas, diyan siya mag-iyak. So, amo man ang ulo-ulo na, kung pabunta pa, amo man ang himas-himasan sa ulo-ulo, parang pwede. Na parang i-hate na siya. So, yun ang naging set up ng buhay. Hanggang lumaki na siya, hindi naman siya ayaw na sana sa mga friends. So, yun ang reason kung bakit nag-adapt kami at nasabi namin sa kanya, kayo magdating na talaga yan sa time na magtanong talaga siya. Hindi pwede hindi magtanong. Ang isa lang na maganda na nakikita namin na reaction ng bata. Kasi biyag honest sabi namin. Kasi merong iba na maliit pa, pinapag-train na sila ng mga nagtatap sa kanila. Pinabiyayaw, adapted ka lang. Hindi yan kasi dapat sabi. At dapat kung mag-adapt ka, you should be emotionally stable, talagang ready ka emotionally, physically ready ka, at saka financially ready ka. Kasi bubuhayin mo siya, bigyan mo siya ng magandang future din. Kasi kung mag-adapt ka na lang para magkaroon ng anak, and then hindi mo rin naibigay sa kanya, dyan nag-i-start ang problem, conflict na ang nag-suffer ang adapted ng mga bata. Hindi extent na pinapatay na lang nila ng mga parents, nagtatanggap sa kanila, dinaawan nila, pinag-lose kayo ng mga nila, kasi hindi sila happy. Kasi ang sabi na sasabihan na begets love. So kung minahal mo, kahit ikaw din, di ba? Kung minahal mo ang isang tao, hindi din mamahal. So ganyan din, kung mahal mo ang anak mo, kahit anong pa siguro, mamahal. So yun ang sigura kung bakit anak ko. At kung paano namin nasabi sa kanya na in-accept na. At ngayon, we grow ako sa kanya, and we are a happy family. Sa pinapamagod ko, kahit kaya na sabi ni Doktora, kahit natin sila kabubo, yung isipin, we are family. Hindi by blood lang ang tinatawag ng family. So far, we are happy family. Ibigay namin, gusto namin na ibigay sa kanila na kaya natin. At so far, siguro, content ko sila. Okay? Content ko ba kayo? More than that. Content ko sila. Sana, ang gusto lang namin ng mata namin dalawa, stable sila. Para may peace of mind kami na hindi na nandun kami sa taas, titignan namin ang kalungan, makikita ang peace of mind. Yan lang. Meron po bang advertisement na nangyari mga tumatagal na natin po sa buong po? Ano na? Meron po bang advertisement na nangyari Unfair. Wala, kasi yan din ang ipasalamat ko. Kasi yung sa side ko, naiintindihan nila ang personal. So, nung nag-adapt kami, i-consider nila na family ko. Kaya nga, nung kinausap ko yung family, kung ano man
mama namin South Pole. Dapat mapunta sa kanila. And then, na ano kasi sila na ang family. Sila may sakit. Silang family. Normal ang kanilang family. Kami, hindi para sa mata ng tao, hindi normal ang relationship namin. Pero para sa amin, normal ang relationship namin as family, anak namin. So, kaya deserve nila na magtanggap kung ano man ang meron ka po bang advice as you said, sex couple yung partners, meron kayong advice sa mga meron po bala na mag-approve po. Okay. Ang masabi ko lang dapat hindi dapat ang purpose ko is mag-ampun lang. Dapat namin, kaya mo ba siyang mahalin? Number one yan. Kasi kung hindi mo siya kaya mahalin, kung nag-adapt ka, palagi mo siyang you will maltrato mo siya. Sasabihin mo na, kung talagang gani, alis dyan, ganyan. Siyempre, hindi mo talaga yung maiwasan. Especially kung pag-init ang ulo mo sa anak mo, nagpalikot o ano dyan. Pero ka talagang masabi. Tapos, dapat kaya mo pa siyang buhayin. Ready ka ba na financially bigay yung lahat na support? Kasi pareha ng anak mo. Diba, nagtatrabaho kayo, naghahanap buhay kayo, para ibigay yung para ibigay yung future niya. So, ready ka ba? Willing ka ba? Wala hindi, kaya mo bang ibigay? Tapos, emotionally, kaya mo bang mag-alaga ng bata? So, yun. Kaya mo bang mag-alaga ng bata? Saka, kaya mo bang panindigan at ibigay siya? Guys, kasi nangyari yan sa amin before the event. Ibigay sa amin ng kapatid ko ang anak niya, si JJ ko. So, inalagaan namin si JJ ng ilang taon. Medyo hindi man maganda ko galing ng kapatid ko. Basta na lang nagpapit. Ang sabi niya, ano ito, aso, na basta na lang nagpapit. So, na-hurt kami. Kasi siyempre, pinahal namin sila. Kaya mula noon, parang nagkaroon kami ng kopya na makapunin. Kasi nangyari niya noon, along the way sa Tagaytay. Nung nag-away yung grandmother ni Ate, ayun na, kasi ayaw na doon sa babae. So, pinag-record na kami na kunin niya si Ate sa akin. So, sabihan ko siya, gustuhan mo kunin ka isang bala ka lang. Isang bala ka lang. Sabi na pamahal sa akin. Hanggang punta siya ulit sa akin, mag-usap na sabi na wala ka pagpapakak. Ang ganda lang, yun lang siya nagpilihan siya na makapag-abroad, hindi siya nakapaguluhin. So, hindi naman maglaro ang kailangan niya, sinigay ka agad. Mula noon, hanggang noon, hindi ko na alam, nalaman na rin natin sa sayang siya. Hindi na namin alam saan siya. At least, nagtawag na namin. So, amin na lang po. So, thank you so much. Sorry na ang family for once mo, and I was the mother here, and I was really so sa mga nakikinig po, sabihan niyo po, mag-share po ang different family structures na exist sa society po. That love really has no gender, no forms, and no boundaries.
So once again po, this is our family story po, project sa Gender and Society po. Thank you so much for participating. Ano ka sa po ba? Yes, Parang yun na lang yung last.